Inirereklamo na ilang magulang ang principal ng Sauyo Elementary School sa Novaliches. Sa pilitan daw kasi ito nagpapabenta ng merienda sa mga mag-aaral at sa pilitang naniningil ng PTA fee. Itinanggi naman ng principal ang naturang paratang. Sa memorandum kamakailan ng Department of Education, voluntaryo dapat ang pagbabayad ng ilang fee sa public school at ito'y pwedeng singilin pagdating pa ng Agosto. Nakatutok si Trisha Zafra. Mayroon din po kayong mga anak na estudyante dito na nakasalalay po ang kapakanan nila. Kasi simula pa lang ng pasukan, kilos protesta agad ang inorganisa ng ilang mga magulang ng Sauyo Public Elementary School sa Novaliches, Quezon City. Inirereklamo nila ang principal na di umano'y sapilitang nagpapabenta ng meriendang soup sa kanyang mga guro na nagkakahalaga ng 5 piso isang tasa. Pinagagalitan nga daw sila ng mga teacher pag hindi nga nakakabili ng soup. Nililipat po kami ng section pag di po kami bumibili ng soup. Anong section to? Mas mataas, mas mababa? Mas mababa po. Bakit daw ganon? Hindi ko po alam. Sabi ng anak ko, Mama, may utang po ako na 2 soup. Sabi ko, bakit? Sabi ng teacher ko, kailangan bumili ng soup. Sabi ko, may baon ka Sabi niya, hindi mama, kailangan daw bumili. Si Aling Remedios, may nakita pang letter of apology ng anak para sa kanyang teacher. Dito, humihingi raw ng sorry ang bata dahil hindi nakabili ng soup. Sabi ko, obligado ba ng bata yan? Sabi ko, hindi dapat nila gawin yan dahil paano yung walang pera? Makakabili ba? Hindi. Hindi rin daw makuha ng ilang estudyante ang kanilang report card dahil kailangan munang magbayad ng PTA fee na 130 pesos. Ayaw pumasok kanina ng anak ko dahil wala nga siyang pambayad sa card niya Ba't binabayaran din ba ang card? Hanggat hindi yata bayad ng PTA, hindi yata ibibigay yung card. Yun lang po ang ko. Kaya napunta ako dito ngayon. Ano sabi sa inyo ng school? Nakasara, hindi ako papasukin Nang papasukin kami sa eskwelahan kanina, wala kaming inabutang soup sa recess ng mga bata. Pero may mga chichirya na inilalako sa mga classroom. Sabi ng mga bata, ipinalalako raw ito ng kanilang teacher. Pero si teacher, ang anak ng principal ang itinuturo. Sino po nagpapabenta sa inyo, madam? Nang supas? Yung anak ni ma'am dyan sa kantin, siya naman ang nagpapadeliver sa amin Siyempre, wala naman kaming ginagawa kundi ibinta. Pero wala namang problema sa akin. Sa akin nauubo sa akin. Pero hindi ko inuobliga. Ako kasi masunurin lang na guro dito. Itinanggi ng principal na si Dr. Amelia Ablen ang mga aligasyon. Giit niya, sa paaralan na pupunta ang kita rito at hindi sa kanyang bulsa. Wala rin daw pilitan sa pagtitinda at bentahan ng merienda. It is a part and parcel of the school kasi kasama po yan sa ating tinatawag na feeding program. Although we are collecting a very minimal amount to pay for yung bigas, yung tsokolate, yung gatas, yung sugar, and so on and so forth. So it's very minimal. And again, I would like to repeat that it is voluntary in nature. Hindi rin daw siya nagpapasingil ng PTA fee. Natatagalan daw ilabas ang ibang card dahil tinatapos pa raw ito ng mga guro ngayon. Pero pwede raw pumasok sa klase at mag-enroll kahit walang report card. We are not collecting anything from grade 1 up to grade 6. Even their IDs. Na-transfer na po sila even without their cards. Isang petisyon na ang ipinadala ng mga magulang sa DepEd para hilinging palitan ang kanilang principal. Masusi raw itong iimbestigahan at re-resolbahin ng DepEd. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang hinihinalang tulak ng droga o pusher sa San Andres, Maynila. Ang suspect na nahulihan naman ng ilang gramo ng shabu at mga bala ng M16 Armalite ay nagpakilalang pamangkin daw ni dating Comelec Commissioner Muslimin Macarambon. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24. Sa mahigit 1 buwan na surveillance operation na inilatag ng PIDEA sa 37 anyos na suspect na si Sohaile Babaw, lumitaw umanong isang high-value target si Babaw. Pero PIDEA na mismo nagsabi, low profile ang klase ng operasyon ito. Ibig sabihin, mahirap ma-detect sa intelligence community ang kanyang galaw dahil disimulado ang pakikipagtransaksyon nito. Lumalabas sa trabaho na talagang malaki. He goes to China and Hong Kong
And apparently, doon galing yung mga items niya. Doon ang gagaling. And then, sinusupply niya to sa Quiapo. Sa bisa ng search warrant, dadakip si Babaw sa isang Class B subdivision sa San Andres, Maynila. May 5 gramo umano ng shabu ang nakuha sa kanya. Bukod pa mga bala ng M16 rifle. Lumalabas number 2 ito ng supplier sa Quiapo. Iimbestigahan din ng PIDEA ang mga tindahan ng perlas ni Babaw kasabay ng pakikipag-coordinate nila sa BIR para alamin kung nagbabayad ba ito ng buwis sa gobyerno. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang pamilya at abogado ni Babaw na nagpakilala umunong pamangkin ni dating COMELEC Commissioner Moslemen Macarambon. Emil Sumangil ng Alerto, 24. At sinisikap po ng GMA News na kunin ang pahayag ni dating Commissioner Macarambon pero hindi po siya sumasagot sa aming mga tawag. Posibleng tumaas na naman daw ang presyo ng mga produktong petrolyo kung pagbabatayan ang galaw ng presyuhan sa linggong ito. At dahil tila lingguhan na ang oil price hike, itutuloy na raw ng grupong Piston ang plano nilang kilos protesta. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ngayong balik eskwela na ang mga estudyante, umaasa si Mang Ray na kahit papaano lalaki na ang kita sa pamamasada. Pero ang dagdag kita, kinakain lang ng 2 magkasunod na linggo ng dagdag sa presyo ng produktong petrolyo. Pagka kakarga ko ng malaki, walang mangyayari. Kaya kinakailangan kung kunti-kunti lang kasi mahal na nga ang diesel eh. At sa susunod na linggo, isa na namang oil price hike ang umaaligid. Base sa paggalaw ng presyo ng langis sa world market simula Lunes hanggang Huwebes, karagdagang 28 centavos kada litro ang madadagdag sa gasolina, 36 centavos naman sa diesel. We have to wait for the Friday results of the MOPS trading to be able to identify the adjustment that will be happening for next week. We would like to assure the consumers that based on the final average of this week, that we will be reflecting what is fair and appropriate in terms of price adjustment. Kung bababa ang bentahan ng langis ngayong araw, posible raw na lumiit ang dagdag singil. Posible rin daw na magka-rollback kung babagsak ng malaki ang presyo ng langis sa huling araw ng kalakalan. Base sa pag-aaral ng Piston, bago raw manungkulan si Pangulong Aquino, nasa 32 pesos lang ang kada litro ng diesel. Pero ngayon, nasa mahigit 44 pesos na. Kaya naman lingguhan na raw ang gagawin nilang pangangalampag sa palasyo hanggang sa ikalawang State of the Nation address. Pero ang grupong Piston, kinakasana ang kilos protesta sa darating na Martes. Ito pong noise barrage sa monumento ay part po yan ng mga sunod-sunod na weekly protest leading po, no, magdudulo po ito sa isang coordinated kilos protesta ng mga tsuper. Kung tataas pa yan bago magsona, sabihin sa isang taon lang ito na pinakamatinding pagtaas na magaganap sa unang taon ni Pangulong Aquino. Kinumpirma ng Department of Energy na nagmahal ang presyo ng langis sa world market matapos harangin ng ilang miyembro ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC ang mungkahi ng Saudi Arabia na dagdagan ang produksyon. Ang pakiusap lang ng mga tsuper, kung hindi raw talaga maiiwasan ng panibagong dagdag singil, sana raw paborito sa mga motorista. Kung ang prediction nila ay 36 centavos for next week, dapat yan 30 centavos. Gawin 30 centavos sa halip na 40 centavos, no? Oo, ngayon, kung rollback naman, let's say the other way around naman, rollback naman na 36 centavos, dapat gawin 40. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 oras. Marahil po napapansin ng marami sa inyo na kahit anong pagtitipid sa kuryente, tila hindi lumiliit po yung bill o yung babayarin. Paano naman kasi bukod dun sa bayad sa mismong kuryente, patong-patong ang iba pang bayarin. Kabilang na ang utang ng gobyerno nung nakaraang krisis sa kuryente. Nakatutok si Maki Polido. Si Aling Nilda Vitug nagpapatay na ng ref makatipid lang sa konsumo ng kuryente. Ang hindi lang alam ni Aling Nilda at marahil hindi rin alam ng marami, hindi naman kuryente lang ang binabayaran sa electric bill. Silipin niyo ang nasa likod ng Meralco bill at unawain. Halimbawa, itong kay Aling Nilda, sa 4,150 pesos na bill niya, 394 doon, buwis niya sa gobyerno. 243 pesos mga kuryenteng di niya naman ginamit, kagaya ng kuryenteng sa mga jumper dumaan. At 67 pesos na subsidies. Tanggalin ito lahat, nakatipid sana si Aling Nilda ng 700 pesos. Consumers ngayon ang nag-a-absorb nitong lahat ng cost mula noong 2003 hanggang ngayon. Kaya hindi tayo magtataka na ang presyo ng per kilowatt hour ay halos dumoble na mula noong 2001.
May generation charge din ang nasa bill natin buwan-buwan. Nakapaloob dito yung binabayarang utang ng gobyerno sa mga PPA. Ano naman ang PPA? Ito ang Power Purchase Agreement na pinasok ng Ramos administration nung may power crisis nung dekada 90. Nagsulputan ang mga maliliit na planta kahit hindi na natin kailangan. Sila ang nagbaon sa gobyerno sa utang na 300 billion pesos na ngayon binabayaran ni Aling Nilda at lahat ng Meralco consumer. Nakapaloob din sa generation charges ang mga sinisingil ng mga electric company sa mga lugi nila kung biglang bumaba ang halaga ng piso o kaya biglang tumaas ang presyo ng langis sa world market. Dapat pag-aralan ito ng ERC at ng Department of Finance na kung saan lahat ng mga IPP contracts na may ganitong provisions ay dapat baguhin natin. Paliwanag ng Energy Regulatory Commission ang mga petisyon para sa dagdag singil. Pagbawi lang naman ng mga utility company sa pondong pinangkapital nila sa negosyo. Nagbabantay naman daw ang ERC para hindi umabuso ang mga utility company. Yun ang mandato ng komisyon na tingnan kung halimbawa ang isang utility ay ninanais na sumingil ng kanyang gastos. Ito ba ay reasonable? Ito bang mga gastos na ito ay may kinalaman nga doon sa pagbibigay niya ng serbisyo. Pero sa ngayon, tila walang magagawa si Aling Nilda kundi patayin pa rin ang kanyang refrigerator sa pag-asang makatipid kahit katiting sa binabayarang kuryente. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Bagsak presyo na pero matumal pa rin ang bentahan ng mga isda kahit sa Cardona sa Rizal na hindi naman apektado ng fish kill. Kaya sa pag-asang makabawi, sabay-sabay kumain ng bangus at tilapia ang ilang taga roon para patunayan na ligtas kainin ang kanilang mga huli. Bukod sa Rizal, hindi rin apektado ng fish kill ang Alamino sa Pangasinan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ganadong-ganado ang mga taga-Cardona Rizal sa kanilang pananghalian kanina. Kasalo pa nga nila ang mga taga-Laguna Lake Development Authority. Ang kanilang pinagsasaluhang ulam, bangus at tilapia. Gusto raw kasi nilang ipakita sa publiko na ligtas kainin ang mga ani nilang bangus at tilapia. Kahit kasi walang fish kill sa Rizal, damang-dama nila ang perwisyo na dulot nito. Ibinagsak na nga raw nila sa 10 piso kada kilo ang bangus at tilapia nitong mga nakaraang araw. Pero matumal pa rin ang benta nito. Binaba na namin ang presyo kisa namang mabulok. Bagsak ang negosyo dahil maging mga delivery niya sa probinsya, itinigil. Huminto rin daw kasi ang order ng kanyang mga suki. Kami dependent sa mga bumibili sa ibang bayan. Pag hindi kami tatangkilikin ng ibang bayan, ay ang amin pong kalakal ay siyempre ay malaking apektado. Ayon sa LLDA na nag-test ng oxygen level sa lawa kanina, maayos ang level ng oxygen na nakahalo sa tubig sa Laguna Lake kaya walang dapat ikabahala. Safe ang mga islang nahuli sa lawa. Yun ang ginawang monitoring last week, okay naman. Pasado naman siya. Kaya pakiusap ng mga bangus vendor, huwag matakot kumain ng bangus. Basta tiyakin lamang na sariwa ito. Titingnan natin yung hasang niya. Kung ganyan ang kulay, mapula pa siya, sariwang-sariwa pa siya. Samantala nais ding linawin ng mga lokal na opisyal sa Alaminos na walang fish kill sa kanilang lugar. Ang nakuna naming mga residenteng bumili ng botsang bangus para gawing daing ay sa Anda at hindi sa Alaminos. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 oras.